Guys, so ayan, today nga pala ay hindi pumunta yung gagawa dito sa kwarto ni Joshua. So ngayon nagawa sila kanina. So i-update ko kayo ano ba ang nangyari dito sa kwarto ni Joshua. Wait lang guys. Pasok na tayo dito sa loob. So, ayan na guys. Nalagyan na nila ng kisame. Ayan guys. Iba yung kisame nila dito. Ano talaga siya? Makapal. Kapal yan. Ayan. So, bali gagawin ni Daddy bukas ay lalagyan niya ata ng papalatadaan. Tapos pipinturahan na siya. Ayan guys. So ganyan yung gawa dito. So yun lamang guys. At bukas tatrabahuin uli yan ni Daddy bukas. Ayan. So kasi yung nagawa dito, may iba pa siyang trabaho. Kumbaga, extra niya lang tong ginagawa niya dito. So, ang sabi, mga Monday daw. Monday, gagawa ulit sila dito. Siguro matatapos na yun. Ayan guys. So, thank you for watching. At update ko ulit kayo sa susunod na araw, sa Monday. Ayan. Good night everyone. The next day. Hello guys! Ayan, so update ko lang kayo kasi natapos na yung kwarto ni Joshua. So, at inayos na namin kanina at ipapakita ko sa inyo kung ano ba yung nabago. Ayan, tayo sa kwarto ni Joshua. Ayan. So, ayan guys, so bago tayo i-room tour ko muna kayo kay Joshua room. Ayan, so dito tayo mag-start. So, dito, sa part na to, dito ko nilagay mga achievement ni Joshua para ma-inspire siya. So, itong mga to, dito ko na rin nilagay. Ayan. So, sa part, tapos napapansin nyo ay wala na siyang mga frame. Ayan. Tapos, so ito yung bintana. Ayan. So, ito. Isa na lang yung frame na pinalagay ko. So, ayan. So, dito ko rin nilagay yung mga dati niya. Ito mga damit kasi ni Joshua na malalaki yan. Ayan. Tapos si Joshua, dito niya nilagay yung kanyang Lego. Ayan. Tapos, ayan. Yung pati yung bed niya, inayos na rin namin. Hindi nakagaya dati. So, ayan. So, ito na yung itsura ng room ni Josh. Ayan. Ayan. Ayan guys. So, ito pala yung ni-repair na dito sa room ni Joshua. Cabinet ni Joshua. So, papalitan na rin namin yan. Ayan, dito muna yung pasamantala. Ayan. The next day. Good morning. Ayan, literal na good morning.
Ayan, so today ay first day school ni Joshua. Sasamahan natin siya maglakad. Ayan. At si Daddy tsaka si Joshua ay nag-toothbrush na. Kasi mga 7:10 na. At sasamahan ko siya doon. Ayan, so ako'y antok pa. Ito nga't nagkakape pa ako. So hindi na nga pala akong kakape. Ayan guys. So mamaya marami akong kwento sa inyo mamaya. Ayan, choco drink yan. Balik ulit tayo sa choco drink. Ayan. Mas maganda sana kape, no? Para mawala yung antok. Pero okay na rin yan. Ayan. So, kwento sa inyo yung nangyari sa amin kahapon. Ayan. So, kamusta naman kayo dyan, guys? Ayan. So, ang lamig dito sa amin. Hindi na siya summer. Ano na siya? 7 degree na. Ayan. Pero mamaya medyo mawar ng konti. Ayan. Yun na lang ulit. Balikan ko kayo later. Bye! Hi guys! Ayan, madilim pa. So, punta na kami sa school. Sa Josh. Ayan. So, bibilisan na namin kasi bilis ng oras. Liwanag. Ayan. Are you excited? It's okay. 3 weeks not school. Yeah? You miss your classmate. Every day school. Ayan guys. So, madilim pa. Ayan. So, bilisan namin maglakad. At kailangan si Joshua ay 7:40 nandun na sa school. So mamaya na lang ulit. Pauwi na tayo kasi si Joshua hindi ko na hinahatid direct sa school kasi malaki na siya. Ayan. So dito lang talaga sa daanan kasi
Tulad ngayon, mag-isa lang siyang naglalakad. Hindi naman delikado, pero para lang may kasabay siya. Pero minsan ginagawa ko pag nakita siya ng kaklase o kakilala, hindi na ako sumasabay. Inabaya ko na lang si Joshua na siya yung yun, maglakad sila para bonding, diba? Kasi gano'n naman talaga, diba? Sana medyo nagtataka lang ako kasi parang hindi pasukan. Wala masyado bata. Pag magandong sa bagay, mas maaga kasi si Joshua ang pasok kaysa sa mga maliliit na bata. Kasi dati nung 8 o'clock yung pasok ni Joshua, dami namin nakakasabay na maglakad. Kaya siguro medyo naninibago lang. Lalo na yung weather, madilim-dilim pa. Ayan guys, so narinig nyo, aga nila magtrabaho, diba? Ganito kasi pag mga taga Switzerland, ayan, ganito kasi pag sila talaga trabaho. Ayan, oh, see you. So pauwi na tayo nyan. Ang cute ng pusa. Ewan ko makita nyo. Ayan guys, so mamaya na lang ulit pagka nasa bahay na tayo, ha? Bye. See you for mom. See you for now. Bye. Guys, malapit na ako dito sa bahay. Pakita ko lang sa inyo kung gaano ka-busy yung daan dito sa akin. Makita niya ba yung yan, paikot na yan. Tingnan nyo. Masyado nang busy ang aming daan. So yan, maliwanag na uli. So nakaalis na pala si Daddy. Ayan. At marami tayong trabaho today. As in, pagod na naman tayo. Ayan. So shout out pala sa mga nanonood, sa nag-review ng aking vlog. Ingat kayo. Ayan. At yan, mag-Halloween na. Diba? Yung kapitbahay namin, may mga pumpkin na rin sila dyan. Nauna pa nga sila eh. Ako rin nag-decorate na. Nag-decorate na rin ako. So dito na tayo sa harap ng bahay na. Ayan. Ayan o. Kasi wala nang sun. Solar yan eh. Hindi siya nakakakuha ng energy. Ayan guys. Pakita ko lang sa inyo dito guys. Ayan o. Nag-tinrim ko na yung aking rose. Ilang araw na yan guys. Kasi hinahanda ko na siya para sa winter. Ayan. Para pagdating ng summertime ay mas healthy siya. Ayan. Tapos yung cute namin puno. Ayan. So ito din, kung di nyo pa napanood sa aking sa aking Facebook Reels, ayan, nag-live ako nung tinarim ko yan. Ayan. Ang kapal na kaya niyan guys. Tinarim ko siya. Ayun. Tapos yung apple tree namin, ayan, naglalagas na rin ng dahon. Tapos ito yung mga decorate ko para sa Halloween special. Wala namang party pero nag-decorate. Okay lang yan, diba? Para mapil ng bata na Halloween. Tapos doon sa bahay-bahay niya nilagyan ko rin ng ghost. Ayan. So kita nyo. Ayan ang aking garden. Ayan. So
So, susunod ko na ipakita sa inyo ng kompleto yan. Pasok muna tayo. Hello, Nico! You are here again. You are so cutie, cutie, cutie. Cutie, cutie, cutie. Ayun. Kala niya kakain na naman, oh. Ganyan yan, guys. Lagi na lang mukhang pagkain. Kaya nalaki. Ayan. Pero binigyan na yun ni daddy ng pagkain. Kasi, di daddy nagbibigay dyan ng food. Yan nung kahit para naman may trabaho. Din siya dito sa bahay, hindi lahat akin. Ito ba? Kapagod lahat. Kuhanin mo yung trabaho. Diba guys? Tanggal ko lang yung jacket ko. Niko, niko, niko. Lamig na sa labas. Kaya naglabasan na naman ng mga pang-winter nating damit. Ayan guys. So, medyo active tayo ngayon kasi magaan yung pakiramdam ko ngayon guys. Alam niyo ba guys, kwento ko sa inyo. Mga ilang araw, hindi araw, linggo. Mga ilang linggo, hindi ako makalakad. Kasi guys, natake ako ng aking gout. Kala ko, nag-start yun noong tagal na guys eh. Tapos, ala ko sa sapatos lang. Kasi kung sapatos lang, dalawang pa ako yung mamamaga. Kasi naka-heels ako. Tapos, nagpagamot ako noon, isang linggo, umayos naman. Bumalik ulit sa dati. Tapos, sabi nung kakilala ko, nung kaibigan ko dito, baka naman hindi ka talaga may gout, sabi sa akin. Baka nga sa sapatos. So, ang ginawa ko, mga ilang linggo na yon, inimbitahan kami ni mami dun sa bahay niya. Ayan, inimbitahan kami. Tapos, di ba pag may gout ka, marami kang bawal kainin. Di ba? Eh di, nagluto si mami ng karne. Si mami kasi, masarap talaga magluto yan. Kahit na sinasabi, nasasaktan man ako pero okay lang, totoo naman na. Masarap magluto si mami. Pero sabi nga ni mami, ay pinaliwanag niya kay Joshua na masarap din magluto ang mama mo. Tapos, iba-ibang style lang kami paano magluto. Ayun, yun. Kaya, hindi na ako nag-react. Ayan. So, napadami yung karne ko. Tapos, yung ibang, kasi hindi naubos. So, pinadala ni mami dito sa bahay. So, pagkain namin na kinabukasan. Lunch. Tapos, umabot pa siya ng dinner. Pero, kinain ko siya ng lunch. Uli. Ay, nako guys. Ayun, namagana yung paa ko. Ayun, doon ko na-realize na totoo, may gout nga ako at hindi na ako ganun pwede magkakain ng mga karne, seafood, mga kung ano-ano. Yung mga kinain ko nung mga time na yon, nung namamaga, puro tinapay. Tinapay yung kinakain ko. So, tumuan tayo sa kitchen. Kasi nga, yun daw yung pupwede. Tapos, bawal daw ang kape. Ayun. So, kasi dito guys, iba yung doktor dito sa Switzerland. Iba yung doktor, yung pag-aalaga ng doktor natin dyan sa Pinas kaysa dito. Pero, parehas naman magaling. Pero, syempre,
Dito kasi, nandito yung mga modern na mga gamit, na mga machine, 'di ba? Sa atin meron man, pero private. Dito public lang yun. Pero lahat ng pangangailangan mo sa sakit, magagamot nila. Yun ang pinakaiba dito. So, ayun nga, nung nagpa-doktor ako, sabi ni Doc, ibang doktor ko yun kasi may dalawa akong doktor. Para dun sa aking, dito sa paghingal ko, tsaka dun sa family doctor namin. Ayun, so mabait din yung doktor namin doon. At nag-i-English man siya. Pero, ewan ko ba, minsan nahihiya ako. Kaya minsan nagtatalo kami ni Thomas na pag may kailangan, pag may nararamdaman ka, tumawag ka na sa doktor, wag na ako antayin. Yun ang sabi niya. Oo nga, totoo naman yun. Kaya lang talaga, para sa akin, mas, kasi ganun talaga siguro kapag naging depende ka sa partner mo, no? Tagal ko na kasi hindi nagtatrabaho. Tapos, lahat ng mga ganyan, basta sa lahat ng mga, about sa mga papers, sa doktor, sa lahat, si daddy lahat ang nag-aasikaso. Wait guys, lagyan ko kayo ng tripod. Nangalay ako. Ayan, si daddy nga nag-aasikaso lahat. Tapos, naiyak ako kasi yung sa lengguwahe kasi, yan ang problema ko eh. Sa lengguwahe. Ito yung aking tripod. Lagay ko muna kayo sa aking tripod. Saglit lang guys. So, nandito na rin tayo. Ayusin ko muna yung aming higaan. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. Ayan. So, masyado tayo active ngayon, kaya tayo ay mag-vlog. Kaya maganda yung mood. Yan talaga pagka kapag healthy na. Ayan. So, ay, iwan ko yung ilaw. Ayan guys. So, bago ko ma-upload to ay napanood nyo na yung vlog ko sa pagre-renovate namin ng kwarto ni Joshua. Ayan. Hindi naman full renovate, pero di ba yung kisame na renovate? Ay nako, tagal-tagal ko na dito, lilito pa ako sa ilaw. Ayan. Oh, lamig na ng aking choco drink. Mag-8 na. Mag-8 na po. So, ayan, initin ko muna itong aming baka naguguluhan kayo sa akin, sa mga bagong nanonood sa vlog ko. Baka naguguluhan kayo sa aking kitchen. Kasi maliit lang yung kitchen namin. At wala masyadong cabinet. So, ayan nga guys. Alam nyo ba? Kaya maganda rin ang aking ramdam ngayon. Kasi hindi ako yung kagaya dati na pagod. Na same way lang naman yung nilalakaran namin ni Joshua. Depende nga lang pag talagang patirik. Doon sa nilakaran namin, hindi ganun katirik. Pero, parehas lang. Pero ganun din yung hingal ko dati. Pero ngayong araw, medyo magaan. Sana nga magtuloy-tuloy na yung aking paggaling sa aking karamdaman. Ayan. At matapos ko na yung aking gamutan kasi mag-iisang taon na rin akong nainom ng gamot. Ayan. October na, mag-November na. Ayan.
Ayan, kaya kailangan magaling na. Naubos ko na nga yung gamot ko. Tignan nyo guys. Share ko lang. Share ko lang. Oh, ito na lang yung gamot ko. Punong-puno kaya yan dati. Tapos nga pala guys, may bago na naman akong iinumin. Ito, para dun sa gout ko. Kasi sabi ni Doc, kasi nagtatlong beses siya umatake. Eh, normal daw yan. Umaatake yan. Kada taon. Ganon. Eh, yun sa akin, nagdire-diretso. Nagtatlong beses sa isang buwan. Kaya, sabi ni Doc, kailangan na daw akong gamutin. Kasi masama yung gamot na iniinom ko. Yung steroid ba yun? Yun. Masama yun. Cortisone. Bawal kasi. Masama yun sa katawan kapag nasosobrahan ka nun. Pero for now, wala naman siyang epekto sa katawan ko. Pero syempre ingat din kasi nalulungkot ako kapag marami akong iniinom na tabletas kasi naaawa ko sa kidney ko, sa liver ko. Pero lahat yan okay naman. Walang problema. Yung atay ko, walang problema. Kasi ganito mag-alaga dito sa ospital, dito sa Switzerland. Kumbaga, syempre, dadaanan niya ng gamot mo. Hindi lang yung sasabihin mo na bibigyan ka lang ng gamot kasi kunyari masakit ang ulo mo, para lang sa sakit ng ulo mo. Kunyari may diabetic ka, yung iba, hindi na nagpapacheck up, basta inom lang ng diabetic, hindi nila iniisip na na may side effect yun kasi iniinom nila dumadaan sa kidney natin. Diba? Dito, chinecheck lahat yun. Yung dugo mo, ganyan. Dugo mo, lahat. Chinecheck. Kasi dapat balance. Ganun, yun yung pinagustuhan ko dito, magpagamot. Kaya, thank you Lord that napunta ako dito sa ibang bansa. Kasi, sabi ko nga dun sa vlog ko dun, na napanood nyo, yung update sa sakit ko, sabi ko nga, kung nasa Pilipinas ako, paano na ako? Ayan, so, hindi ko kakayanin na gamutan ko to pag nasa Pilipinas ako. Kasi syempre, CT scan, check sa dugo, kung ano-ano mga check, ng mga, diba, pamasahe mo, lalo na pamasahe, nakakaubos ng pera kapag ka nasa Pilipinas ka kasi talaga namang mataas na yung ating fuel. Lalo na dito guys, alam nyo ba dito sa Switzerland, tumaas ang kuryente, lahat tumaas guys. Lalo na dito, kailangan namin ng fuel kasi gawa ng heater. Kasi yan yung ginagamit namin para sa heater ng bahay, para mag-warm. Lalo kasi nga, di ba, pag winter. Kasi pag wala ka nun, talagang makakasakit ka sa sobrang lamig. Isa yan sa napaka-importante dito sa Europe, sa malalamig na lugar. Yan. Kaya, wala tayong magagawa. Ganun talaga na. Diba? Ay. Ang sarap. Ayan, so inuman ako ng aking tabletas. Tsaka guys, lagi kayong iinom ng tubig. Totoo yan. Yan sinabi ni Doc. Although masarap uminom ng Coke, ng mga soda, juice, iba ang tubig guys. Lagi kayong iinom. Lalo na sa mga nagme-maintenance, inom kayo ng tubig kasi para yung gamot na ilalabas nila, hindi siya naiipon sa kidney. Para yung kidney natin, hindi siya naapektuhan. Kailangan inom kayo ng maraming tubig. Okay lang yan kahit umihi kayo ng umihi, at least importante. Lumalabas, diba?
Ayan guys. So, mamaya na lang uli guys at babalikan ko kayo. See you again!